So, video natin for our centralized bento using yung isang video ko last time. Nag-explain ako yung drawing ko yung setup. So, ito yung ano niya, video niya. So, actually 5 yung sub bendo na gusto ni sir. Tapos media ko niya lang. Pero dalawa lang yung mapapakita ko. Pero anyways, papakita ko yung concept paano. So, i-on natin siya first. So, i-on natin yung main VLAN na connected sa ating mini PC, yung AP. Okay, yung AP kasi kung connected yan siya dito, ibig sabihin connected siya sa VLAN 22, di ba? Kahit ilagay natin siya dun sa kabila, pareho lang, centralized nga talaga siya. Centralized talaga. Bali, parang isa lang yung connection. Gagamit ka lang ng mga Mediacon. Katulad nito. Yan, mayroon akong ginagamit sample dito na Mediacon. Ang style kasi ng Mediacon, isipin mo, parang LAN cable lang din siya. Okay. Kasi kung literal na kino-convert niya lang media from LAN cable to fiber. So, galing LAN cable, magiging fiber. Pagdating dun sa kabila, galing fiber, magiging LAN cable ulit. So, technically, parang LAN cable lang din yun na pwede mong i-install ng mahaba. Kasi, parang i-convert niya muna into fiber, tapos, i-convert niya lang ulit to Ethernet or LAN cable. So, bagong lahat, ano naman natin? I-explain muna natin. Isang bendo muna. Isang bendo. Okay. So, nakakabit yung bendo na ito. Makita mo, ISP. Ito, internet source. Quiet. Number 2, PC. Kakabit sa PC na ito. 345, AP or SA or SAP or subbendo. Pwede mong ilagay dyan. Or switch, pwede din. So, pansin mo, kung nag-blue na ganito yung subbendo mo, ibig sabihin ready na yung system. So, subukan natin, maghulog tayo. Okay. Open natin yung... May password ba to? May password mo. Okay. Open natin yung Wi-Fi. Okay. Connect ako sa H-Link. This Wi-Fi 5G. Okay. Yan. Connect ako sa 5G. Dito. Sa aking AP. Dual band. So, sample lang yan para may pakita ko dito na ano siya. So, sa iPhone, kailangan mong pumunta sa Chrome. Ano yung Chrome niya dito? Hiram lang kasi ako yun. Chrome. Then, 10.0 po yun. Lalabas din pala. So, pag mag-insert coin ako, wala siyang choices, diba? Kasi isa lang yung online eh. Offline yung ibang bendo, hindi ko pa inon. So, pwede akong bumili. Kita mo, bendo number 1 yung lumalabas. Coin slot, bendo number 1. So, yung pangalan ng bendo, ipapakikita ko mamaya paano nyo palitan. Yan, ularo ko ng 5 peso, 30 minutes. Pwede mong palitan yan. Mabago lang naman yan sa admin. So, yan, connected na ako. Meron na akong time, 29 minutes and 59 seconds. 30 seconds lang kasi. Ay, 30 minutes lang kasi yung 5 peso. Again, pwede mong ibaguhin yan. Okay. So, kapag connected na siyang ganun, makikita mo sa iPhone, lalabas yung Wi-Fi. Then, pwede ka nang mag-YouTube, Facebook, or anything. So, next is, so, connected yun ako, isang bendo yun. What if gusto mo niya daw ilagay sa kabilang kanto? So actually, yung ginagamit ko ngayon is, ito lang. Bali, ito, ISP, syempre, yung internet source ko, Globe. Ito, papuntang PC. Yung ito, ginamit ko yan, papunta sa bendo yan. So, itong 4, number 4, ginamit ko sa AP. Yung 345, interchangeable yan. So, ito, ganyan yan normal yung gamit ko ngayon. So, ngayon, kung gusto kong mag-expand, maglalagay ako ng LAN cable dito sa may number 3. Yan, lalagay ako sa number 3. Yan. So, ibig sabihin, ito, bilang 22 din itong number 3. Ita-transfer ko siya ngayon. Pwede akong gumamit ng Mediacon, tapos ilalatag ko, papunta sa kabilang lugar. Basta maganda lang yung latag. Sa isa pang switch. So, i-off ko muna itong switch, tapos i-on ko ulit. So, yung bilang 22, galing doon sa kabilang area, mata-transfer ko siya ngayon dito gamit yung Mediacon. So, itong switch na to ngayon, kasi hindi ko siya kinonfig, hindi ko siya minanage, naka-manage siya. Lahat ng ports dito ngayon is bilang 22 na din. Okay? So, yung parang ano siya, napaka-flexible niya. No? Kasi galing sa bilang 22 doon, AP or subbendo, pwede mong ilagay. Mata-transfer niya ngayon dito sa switch na to. Lahat ng port na to, itong 4, kasi di ba, dito ko man sinaksak yung kanina. So, itong 4, bilang 22 na rin ito. Parang na-multiply niya lang. Okay. Parang multiplex.
Yan. So, umilaw na siya. Okay. Oops, saksak ko muna ito isa. So, itong apat ngayon, pwede ko itong lagyan ng AP. Pwede ko rin lagyan ng sub-bendo. Diba? So, let's say, kung malayo talaga yung nilatag mo, so, syempre, instead na directly LAN cable, tulad ng in-explain ko kanina, maglalagay ka ng MediaCon. Maglagay ka ng MediaCon doon, saan ko kanina kinabit kanina. Tapos, syempre, latag mo na yun. Kasi fiber naman, di ba? After ng MediaCon. So, pagdating sa kabila, maglalagay ka pa ng isa pang MediaCon para maging LAN cable siya ulit. So, ganun lang kasimple. So, ito dito, pwede natin lagyan yan. So, kakabitan ko siya ng isa pang bendo, ha. Isa pang bendo. Pwede rin kabitan ng AP, syempre. May tatlo pa, di ba? Pwede mong kabitan ito, AP. Tapos, ito, pwede mong ilatag sa kabila na naman. Ito ang isa dito. Itong isa dito. Itong mga natitira, ito ilagay. Sample ito ilagay ko sa AP. Compass. Tapos, o kaya kung ano mang AP yun. Tapos itong isa, ilalatag ko na naman, isa pang MediaCon, papunta naman sa kabilang barangay. Or kabilang kanto. So, pwede kong gawin yun. Kasi lahat sila bilang 22 na eh. So, sabi ko nga, sa bilang 22, pwede mo siyang lagyan ng AP or sub-bendo LAN. So, ito, meron ako ditong sub-bendo LAN, number 2. So, actually, meron na ako 3, 4, 5. Okay. So, nilagyan ko ng pangalan kasi nabayin ko na lahat ng yan eh. So, i-on ko siya, lagyan ko siya ng power supply. So, iilaw yan. Diba, iilaw siya. Okay, so pag nag-blue siyang ganito, or umilaw yung LED niya, red pala yung LED niya, ibig sabihin, connected na rin siya. Ngayon, so kasi itong binibenta natin set na ba, i-install na lang ng customer. Hindi niya na kailangan mag-bind, naka-bind na siya. Pansin nyo, pagka-on ko, mag-ilaw siya kagad, big sabihin bind na siya kagad. So ngayon, pag pumunta ako ulit dun sa portal, 10.0, oops, 10.0.0.1 sa portal ng ADO. Dali lang. Kukonek ako ulit sa piso wifi. Yun. Sa 5G. 5G tayo sa connect. 5G tayo kukonek. Okay. Na-off ko kasi yung wifi kaya nagpunta siya doon sa home wifi namin. This time, pwede na akong maghulog either dito sa number 1 or sa number 2. By the way, yung pangalan ng bendo, problema ko sa iPhone, daming alam. So, by the way, ang pangalan niya, mamaya papakita ko paano magpalit. So, pag mag-insert coin ako, makita mo may dalawa na. Diba? Kasi inon ko na ito eh. So, pansin mo, pag ginamitan mo yun ng MediaCon dito, isang MediaCon, fiber, papunta doon sa kabilang kanto, malayo talaga. Basta maganda yung latag mo. Dito, isa namang MediaCon, tapos lagay mo dyan. Ibig sabihin na, transfer mo na yung internet na yun, papunta dito. So, pwede ka nang maglagay dito ng isa pang bendo, tapos dyan sa tatlong yan, pwede mong lagyan ng AP. Tapos yung isa pang port dyan, pwede mo pang ilatag na naman sa kabilang lugar. Diba? Parang chain na kaano siya, daisy chain yung tawag. So, ngayon, let's say, pipili ako bendo 2. Kasi ito, hindi ko pa na-try ito, diba? Pagbili ko ng wifi time sa bendo 2, pansin mo, blink-blink siya. Okay? So, pag naghulog ako dito, para akong naghulog din doon sa kabila. Oops. Para lang din akong naghulog doon. Pag nagdaan ako dyan, yung wifi time ko, naging 30 minutes siya kanina, naging 44 minutes na siya ngayon. Yeah, connected pa rin ako, H-Link piso wifi. Internet is up. Yan. So, pwede pa rin akong mag-YouTube, nanood na mga ganyan. Yan. So, ngayon, ano itong gagawin natin dito pag sakaling dito ka na sa kabila? Siyempre, maglalagay ka ng AP dito. Yung AP na to, pag maglakad-lakad ka, pumunta ka sa kabila, pumunta ka dito sa main, dito ka connect ngayon sa AP na to, yung time mo, matadetain mo pa rin. Kasi isa lang yung server mo, ito pa rin yung access control mo. So, dalawa lang yung mapapakita ko kasi parang mahirap nang i-install ko yung 5. Pero, ganun din yung mangyari, let's say number 3. Okay? So, yung number 3 ko, dito ako kukuha, tulad nung ginawa ko kanina, lalagay ako dyan ng LAN cable, tapos lagay ako ng MediaCon, latag ko papunta sa kabila pang barangay, kabila pang tapos doon maglalagay ako ng isa pang ganito, lalagyan ko ng sub-bendo at saka AP din doon sa kabila. Ganon din yung mangyayari. Okay? Pag on mo ng bendo number 3, iilaw siya, means nakabind na siya, basta umilaw na siya, nakabind. So susubukan natin yun ngayon. So i-off ko muna ito, tatanggalin ko lang siya. Okay? Lalagay natin yung bendo number 3 para at least malaman ninyo na
Yung mga yan ay nakabind na. Nakabind na yung mga sub-bendo natin. Tatanggalin ko lang. Mahirap pag isang kamay. So, gagamitin ko ngayon yung bendo number 3. So, ikakabit ko muna yung coin slot. Yan. Papakita natin yan. Siyempre, let's say, sa ibang area na ito ha. Kasi ganun din naman yung mangyayari. Bali, ini-expand ko lang yung bilan number 22. So, expand ko lang yung bilan number 22. Yan. So, in-on ko siya. So, anong mangyari? Pag umilaw na yan, ibig sabihin, active na siya. So, this time, kapag naghulog ako ulit, syempre, in-off ko na yung bendo to, di ba? Or offline siya, let's say, blackout or ano ba. Yan, connected ako sa PC Wi-Fi. Punta ko dun sa portal. Reload ko yung page. Reload natin yung page. Yan. Pag naghulog ako dito, mapapansin mo, bendo 1 and bendo 3 na yung lalabas. Kasi sila yung online eh. Di ba sila yung online? So, pag bumili ako sa bendo 3, ganun din. Okay. Iilaw pa rin siya. Ilaw siya, then pwede ka nang maghulog ng coins. 5 pesos. Yan. Pwede kang mag-extend. So, ganun din yan. Kapag may AP ka, dan ko muna ha. Kapag may AP ka dito kinabit, tapos let's say iba yung pangalan ng AP, or nilagyan mo lang let's say H-Link Piso Wi-Fi number 2, kasi second area or third area mo. Kahit kumunik ka doon, yung time mo na to, magagamit mo pa rin. Kabit ka ng AP dyan. So, pwede mo talaga siyang expand indefinitely. Actually, walang limit kasi yung Ado eh. Puntahan natin kung paano magpalit ng pangalan ha, kasi baka yun yung magiging tanong natin. Paano tayo magpapalit ng pangalan? Kasi pangit naman yung pangalan na bendo 1, bendo 2, bendo 3. So, depende kasi yan kung anong store mo ilalagay. Diba? Pangalan ng store, usually yung ginagamit ko is pangalan ng store. Hindi ko muna ipakita yung password kasi may bibili nito. Anyways, papalitan niya man din. So, paano malalaman magpapalitan yung pangalan? Pumunta ka ngayon sa payment portals. Yan. So, meron tayong mga sub-bendo sa baba. Scroll mo all the way to the bottom. So, makita mo, yung bendo 1 and bendo 3 is online. 2, 4, and 5 is disconnected. Which is, kasi hindi ko siya sinabit. Okay, pero bendo 1 and bendo 3 is online. So, paano mo palit? I-click mo lang. So, by the way, make sure nakaklik yung lock to current, ha? Okay. Baka mabago mo yan. Huwag mong babaguhin. So, i-click ko tong bendo number 1. Yan, papalitan mo lang yan. Alias niya. Tapos, update. So, let's say Mercy Store. Tulad ng sinabi ng client. Mercy Store, tapos update. Tapos, oops, X natin. Oops, ano nangyari dito? Cancel pala dapat. Pag click ko ng bendo 3, pwede mo ring palitan yung pangalan ng bendo 3. Cancel ko lang. Hindi ko na papalitan. Kasi nilagyan ko ng pangalan. Ikaw na yung magpapalit. So, ganun lang. In a nutshell, parang ano lang yun. Parang isang bendo lang siya. Pero ang ginawa natin, gumamit tayo ng mga bilan at saka mga switch na TP-Link gigabit. Okay? Para kahit 1 GB yung ano mo, pwede mong pag-transfer yung 1 GB. So, gigabit lahat ng yan. Gamit yung mga bilan na ito, in-expand natin yung bilan port. Okay? So, since malayo yung plano nyong kakabitan, so, pwede tayong gumamit ng Mediacon. So, bale dito, yung 345 na to are bilan 22. So, pag transfer ko to sa isa pang unmanaged switch, katulad nitong TP-Link, dito sa kabila, ang mangyari, kung unmanaged siya, itong apat pa na natitirang port dito, after mong kabitan ng bilan 22, magiging bilan 22 rin ito. Yun. That's why, pwede mo din silang kabitan ng AP, pwede mo din silang kabitan ng sub-bendo, or pwede mo din silang kabitan ng isa pang LAN, i-transfer mo na naman doon sa kabilang switch. Tapos, may expand na naman yung switch na yun. Bali lahat yan bilang 22 lang. So, so hindi siya auto select, ano siya? Manual select. Kasi ginawa ko siya as bilan setup lang. Okay, parang simple bilan setup lang. Single bilan lang. Bilan 22 lang lahat. So yun, I guess that's all. Medyo napahaba-haba yung video. Pero gusto ko lang malaman is para may pakita sa inyo na kung paano siya install. So actually yung bumili nito, 5 yung bendo niya. 5 yung gusto niyang lagyan ng lugar. So, isang quad-core na mini PC. Okay?
Actually, siya na rin daw yung bahala sa mga AP. So, naglagay lang ako ng AP ko for example lang ito. So, pwede mong i-bind ng ganito yung mga ano mo. Pwede mong i-daisy chain, kumbaga. So, kung maglalagay ka, dito let's say ito, maglalagay ka pa ng isa doon sa kabilang kanto, kuha ka dyan. Transfer mo sa isa pang TP-Link na switch doon. Tapos, kung doon naman, maglalagay ka pa doon sa kabila, pwede mo rin kunin doon. Okay? Pwede mo siyang, kumbaga, in-expand lang natin, pinadami natin, minultiplex natin yung bilang 22. Para pwede natin siyang lagyan ng maraming AP sa iba't ibang lugar and maraming sub-bendo sa iba't ibang lugar. So, ito yung maganda sa Ado kasi yung mga bendo niya kasi is, ano lang, free lang kapag manual select lang sa payment portals. Libre lang. Kahit 10 yung ilagay mo, walang problema.